Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Magandang umaga po. Medyo po umuunti na ho tayo ngayon. No? Ngayong ika-4 na araw ng ating Misa de Aguinaldo. Palakpakan nga po natin ang mga nakaka-4 na araw na. Ayan. Madami-dami pa rin naman. At salamat po sa Diyos sa panibagong buhay at sa pagtitipon sa ating ngayong umaga sa napakagandang katedral na ito. Ngayon pong ika-4 na araw ng ating pagmimisa de Aguinaldo, hayaan po nating hugutin po natin ang ating pagninilay sa mga nawika po ni Elizabeth, lalo't higit po sa bandang dulong parte po ng ating mabuting balita. Sinabi po ni Elizabeth ang mga salitang ito, "Ngayoy nilingap ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Bakit kaya po sinabi ito ni Elizabeth? Bakit ganun na lamang yung laki nung saya niya nang sinabi niya na nilingap ako ng Panginoon, inalis niya sa akin ang aking kadustaan? Isang pagkokonteksto lamang po. Noong pong panahon ni na Jesus, ni na Elizabeth at Zacarias, malaki pong kahihiyan para sa mga mag-asawa ang matapos ng iyong kasal ay hindi kayo magkaroon ng anak. Lalo't higit sa parte ng babae. Nagsasabi pa nga ho sila, kapag ka ang babae ay hindi makapagbigay ng anak, may kalayaang maghiwalay ang lalaki at babae para maghanap ang lalaki ng mapapangasawa niyang bago. Kahihiyan sa mga mag-asawa ang hindi magkaanak. At alam niyo po, sa katunayan, kapag ka hindi ka makapagbigay ng anak sa iyong asawa, it is a call for martyrdom. Ang babae po pwedeng patayin sa pamamagitan ng pagbabato, through stoning, at isang kahihiyang bagay ito. Siyempre, asawa ka, pero hindi ka naman makapagbigay ng anak. Pasok kayo ng pasok sa relasyon na ito, pero hindi naman kayo makapagbuo ng iyong pamilya. Kaya ganun na lamang po yung nasabi ni Elizabeth, nilingap ako ng Panginoon at tinanggal niya sa akin ang mga kadustaan sa harapan ng mga tao. Na parang sinasabi niya, dahil mabuti ang Diyos, dahil dininig ng Diyos ang aking mga panalangin, tinanggal niya ang mga kahihiyan sa aking buhay. Hindi niya ako hinayaang kahiyahiyang tao sa buhay na ito. At alam niyo po mga kapatid, napakagandang paghugutan ng aral at magandang karanasan ang sinabi ni Elizabeth. Dahil mula po sa ating mga pagbasa sa kwento ni Manoah at ang kanyang asawa at sa kwento ni Elizabeth at ni Zacarias, ito po ang mabuting balita para sa atin, na sana po panghawakan natin, na hindi kailanman hahayaan ng Diyos na maging kahiya-hiya tayo, kundi nais niyang ang bawat isa sa atin ay pinagpapala palagi. Ayaw ng Diyos na kailanman kahiya-hiya tayo, tayo ay nadudusta, tayo ay nawawalan ng halaga, kundi tayo ay magkaroon ng pagpapala sa buhay na ito. At ang mga kadustaan, ang kahiyaan po sa atin ngayon, lumalabas sa madaming anyo. Dito po sa Manila Cathedral, wala po sigurong linggo o araw na lumapit sa amin ang mga estudyante, ang mga mag-aaral, ang mga magtatrabaho, "Father, bless me dahil mag-e-exam po ako. Father, bless me dahil may trabaho, may job application po ako." Madaming kahihiyan na lumalabas ngayon sa pamamagitan ng
Nakakahiya dahil lagi naman akong bagsak. Nakakahiya dahil sa 10 sa aming magkakaibigan, ako na lamang ang wala pang asawa. Sa aming pamilya, pinagtatawanan na ako. Ako pa daw ang wala pang anak. Nakakahiya na po dahil sa harapan ng mga tao, napapakita ko yung aking pagkabagsak. Lagi na lamang po kung nawawala sa trabaho, ako na lamang po ay laging bumabagsak, ako po ay laging napapagalitan, ako ay laging nasisermonan, lagi na lamang po akong may pagkakamali. Madami pa po tayong makikitang mga kadustaan, mga pagpapahiya sa atin. Pero mga kapatid, dahil mabuti ang Panginoon at mapagpala ang Panginoon, hindi natatapos ang kwento sa ating pagiging mga kahiya-hiya. Ayaw ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay manatiling kahiya-hiya, manatiling bagsak, manatiling wala. Tinatawag nga nating tayo ay nasa ating rock bottom. Dahil ang bawat isa sa atin, ang nais niya, mga pinagpalang tao. Madaming panahon bago nakamit ni Manoah at ang kanyang asawa, ni Elizabeth at ni Zacarias, ang kanilang mga panalangin. Matagal nilang tiniis ang pagiging kahiya-hiya sa harapan ng mga tao. Pero ayaw ng Diyos na manatili tayong kahiya-hiya. Ayaw ng Diyos na manatili tayong wala. Ayaw ng Diyos na manatili tayong bagsak. Ayaw ng Diyos na manatili tayong kulang-kulang. Ayaw ng Diyos na manatili tayong walang-wala, tuyong-tuyo, hindi totoo, hindi masagana, hindi perpekto, hindi pinagpala. Dahil muli sa kanyang kabutihan, nais niya ang bawat isa pinagpalang mga tao. Mga minamahal na kapatid, ito po ang baunin at sana panghawakan nating kabutihan at mabuting balita sa araw na ito. Ayaw ng Diyos na manatili tayong kahiya-hiya. Gusto ng Diyos tanggalin ang anumang nagpapadusta, nagpapalalim ng sugat, nagpapabigat sa atin. Dahil sa kabutihan niya, dahil mapagpala ang Diyos, gusto niya sa bawat isa sa atin, pinagpala tayong mga anak na tinugon ang mga panalangin, mga anak na sa ating mga kamay at mga puso, taglay natin ang bawat grasya, milagro at kabutihan ng Diyos sa ating buhay.